Hindi lahat ng tao ay magugustuhan ka kapag ikaw ay isang mahirap. Mababa ang tingin sa'yo at palagi kang pag-iisipan na gumagawa ka ng masama. Ikaw, naranasan mo na bang husgahan ng mga taong may kaya sa buhay? Kung ganon mga kahuanatels, ay tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan niyo ng aral. Namulat ang dalagang si Gretchen sa isang masaganang pamilya. Mayaman ang kanyang mga magulang, kaya lahat na lamang ng gusto niya ay naibibigay ng mag-asawa. Isang araw ay mayroong isang mahirap na binata na kasama ang kanyang nanay at tatay. Ipinakilala ito sa kanya ng kanyang ina. "Nay, sino naman po siya? At ano po ang ginagawa niya dito sa ating bahay?" Nagtatakang tanong ni Gretchen. "Anak, siya nga pala si Joseph at simula ngayon ay siya na ang ating magiging utusan. Wala na siyang mga magulang kaya simula ngayon ay dito na siya titira," sagot ni Mrs. Grace. "Anak, pwede mo siyang utusan kung mayroon kang kailangan. Hindi kanya tatanggihan dahil papaswelduhin namin siya," dagdag ni Mr. Albert. Napapailing na lamang ang dalagang si Gretchen dahil sanay siya na mag-isa lamang sa kanilang bahay. Ayaw nga nito na magkaroon sila ng kasambahay, ngunit ngayon ay nagsama ang kanyang mga magulang ng isang mahirap na binata. "Magandang araw po sa inyo. Ako nga po pala si Joseph. Gagawin ko po ang lahat na makakaya ko para po paglingkuran ang inyong pamilya," pagpapakilala ng mahirap na binata. Simula noon ay nagkaroon sila ng utusan sa kanilang bahay. Mabait naman ang binata at sinusunod nito ang bawat sabihin ng dalaga. Noong una ay hindi ito pinapansin ni Gretchen, ngunit nang tumagal na ito ng isang linggo ay nagagawa ng mag-usap ng dalawa. "Joseph, alam mo ba kung nasaan ang iyong mga magulang?" tanong ng dalaga. "Hindi ko na po alam, ma'am. Lumaki po ako sa kalsada at mag-isa ko pong binuhay ang aking sarili," nakayukong sagot ng binata. Nang dahil doon ay nakaramdam ng awa si Gretchen sa kanilang utusan. Dito niya nalaman na sobrang swerte niya pala dahil lumaki siya na merong mga magulang. Higit sa lahat ay mayaman sila na kahit na kailan ay hindi naranasan ng binata. Simula noon ay naging magkaibigan ang dalawa. Naging masaya si Gretchen dahil ngayon ay mayroon na siyang nakakausap sa kanilang bahay. Paano naman kasi ay palaging busy ang kanyang mga magulang? Kung saan-saang lugar pumupunta upang asikasuhin ang kanilang mga trabaho. Sa paglipas pa ng mga buwan ay hindi namamalaya ng dalaga na nahuhulog na ang kanyang loob sa lalaki. Paano naman kasi ay palagi siyang ipinagluluto ni Joseph ng mga pagkaing luto sa probinsya? "Ma'am Gretchen, ito nga po pala ang sagube. Matamis po yan. Tikman niyo po at baka sakaling magustuhan niyo," nakangiting sabi ni Joseph. Nang tikman ito ng babae ay nanlaki ang kanyang mga mata. Ngayon lamang siya nakakain ng ganitong klase ng pagkain. "Joseph, wag mo na akong tawagin ma'am. Gretchen na lang ang itawag mo sa akin. Pero tanong ko lang sa'yo, saan ka naman natutong magluto?" tanong ng dalaga. "Tinuruan po ako magluto ng isang babae noong bata pa po ako. 8 taong gulang pa lamang po ako ay nagtatrabaho na po ako sa isang maliit na kainan," magalang na sagot ng binata. Sa tuwing kasama ni Gretchen ang mahirap na binata ay talagang sumasaya ang kanyang puso. Hindi lang talaga niya maamin dahil baka hindi siya magustuhan ni Joseph. Ngunit ang hindi nito alam ay ganoon din ang nararamdaman ng binata sa kanya. Mayroon din itong itinatagong paghanga sa dalaga pero pilit itong iniiwasan ni Joseph dahil alam niya sa kanyang sarili na hindi naman sila bagay. "Ang ganda mo talaga, Gretchen. Kahit laki ka sa yaman ay hindi mo ko iniiwasan. Sobrang swerte talaga ng lalaki na magiging asawa mo," nakangiting sabi ni Joseph sa kanyang isipan habang nakatitig ito sa mukha ng dalaga. Natatawa na lamang si Gretchen dahil nakatulala ang kanyang kaibigan. Kanina pa itong nakatingin sa kanya habang nakangiti ang labi. "Joseph, ano naman ang iniisip mo? Bakit mukhang sobrang saya mo naman? Kanina ka pang nakatulala dyan ah," natatawang sabi ni Gretchen. Bigla na lamang napatiplag ang binata at bumalik sa sariling katinuan. "Ay nako, pasensya ka na ha. Wala naman akong iniisip. Siguro ay napagod lang ako sa pagluluto. Sige na Gretchen at kumain ka lang dyan," natatawang sagot ng binata.
Pero para sa dalaga ay sobra siyang kinikilig habang nakatingin sa kanya si Joseph. Naiisip niya na sobra siyang magiging masaya kung sakaling ang lalaking ito ay manliligaw sa kanya. Hindi na isang utusan ang tingin niya kay Joseph. Mahal na niya ito, ngunit ayaw pa niyang buksan ang kanyang pusong sarado. Isang araw ay nagkaroon ng project ang babae at ang naging partner nito ay ang kanyang kaklaseng lalaki. Napagdesisyonan nila na sa bahay na lamang ni Gretchen gawin ang kanilang proyekto. Kinabukasan ay kasama ito ng dalaga pauwi sa kanilang bahay. Habang gumagawa ng project ang dalawa, ay nagagawa pang bulahin ng lalaki ang dalaga. Gretchen, ngayon ko lang napansin na ang ganda mo pala. Nung malaman ko na tayo ang magka-partner, ay sumaya talaga ang puso ko. Pambobola ni Lester. Ganun ba? Ikaw talaga? Pero maraming salamat. Nakangiting sagot ni Gretchen. Rinig na rinig ni Joseph ang mga sinasabi ng binata sa kanyang babaeng hinahangaan. Nakakaramdam na talaga ito ng matinding pagkaselos at hindi na talaga niya nagugustuhan ang mga sinasabi nito sa dalaga. Ang akala niya naman ay kung sino siya. Hindi niya alam na wala siyang pag-asa kay Gretchen. Sobrang yabang. Ang lakas ng loob na sabihin ng ganung mga bagay. Inis na sabi ni Joseph sa kanyang sarili. Lumipas ang maghapon ay siya ang tagapagluto ng dalawa. Siya ang nag-aasikaso sa mga pangangailangan ni Gretchen at Lester. Ipinagluto ng binata ang dalawa ng turon, ngunit sinadyang sunugin ni Joseph ang para sa mambabolang kaklase ng kanyang babaeng hinahangaan. Naku, pasensya ka na ha. Hindi ko kasi namalayan ang niluluto ko kanina. Pakunwaring sabi ni Joseph. Hindi ito nakain ni Lester na nagdahilan ng pagkagutom ng binata. Maya-maya lamang ay natapos na ang ginagawa ng dalawa. Nagpaalam na si Lester na uuwi na ito sa kanilang bahay. Pero nagtataka talaga si Gretchen nang hindi man lang siya pansinin ni Joseph. Nang dahil doon ay tinanong niya ang lalaki kung meron ba itong problema. Ang yabang kasi ng lalaking yun. Akala mo naman kung sino. Kung ano-anong pambobola ang sinasabi sa'yo. Paliwanag ni Joseph. Natatawa na lamang si Gretchen dahil alam niya sa kanyang sarili na nagseselos ito sa kanyang kaklase. Huwag ka nang mainis. Sige nga Joseph, tara at mag-selfie naman tayong dalawa. Kusang lumalabas ang litrato sa kamerang ito. Natatawang sabi ni Gretchen. Pagkatapos nilang kunan ng litrato ang kanilang mga sarili, ay ibinigay ng dalaga kay Joseph ang kanilang litrato. Nang dahil doon ay itinabi ito ng binata sa kanyang pitaka at nangakong hindi ito iwawala. Maya-maya lamang ay bigla na lamang napatahimik ang dalawa para bang gusto na nilang aminin ang nararamdaman nila sa bawat isa. Joseph, huwag ka sanang mabibigla sa sasabihin ko sa'yo. Pasensya ka na pero hindi ko alam kung maniniwala ka sa sasabihin ko. Nakayokong sabi ni Gretchen. Itinuloy ng babae ang kanyang pagsasalita. Kasi Joseph, sa totoo lang ay gusto kita. Dagdag ng dalaga. Para bang tumigil ang oras at naglakas loob na rin ng binata na aminin ang kanyang nararamdaman. Pero Gretchen, matagal na din kitang gusto. Pero hindi pwede. Hindi tayo pwede para sa isa't isa. Magagalit ang mga magulang mo kung sakaling malaman nila na may nararamdaman ako sa'yo. Malungkot na sagot ni Joseph. Ipinaliwanag ng binata na hindi talaga sila pwede na magkaroon ng relasyon. Mahirap lamang daw siya at isa lamang siyang utusan. Baka kung anong isipin ni Mrs. Grace at Mr. Albert. Baka isipin ng mag-asawa na sinasamantala niya ang kanilang nag-iisang anak na dalaga. Pero kinontra ng babae ang sinabi ng kanyang kaibigan. Handa nitong ipaglaban ang kanilang nararamdaman. Pero Joseph, pwede naman nating itago ang ating relasyon kung sakaling maging tayong dalawa. Hindi natin ipapaalam kay nanay at tatay. Tutal, minsan lang naman sila umuwi dito. Kaya pakiusap, subukan mo nang buksan ang iyong puso. Naluluhang sabi ni Gretchen. Simula noon ay hindi na nila pinatagal pa ang kanilang nararamdaman. Nagkaroon sila ng relasyon hanggang sa makatapos ang dalaga sa kanyang pag-aaral. Ilang taon nilang itinago ang kanilang pagmamahalan. Ngayon ay nagtatrabaho na ang dalaga, kaya balak na nitong aminin sa kanyang mga magulang ang tungkol sa relasyon nilang dalawa.
Kinakabahan talaga ako, Gretchen eh. Baka hindi nila ako magustuhan para sa'yo. Paano na lang kung magalit sila sa akin? Kinakabahang tanong ni Joseph. Wala namang mangyayari kung hindi natin naaminin. Ayaw ko nang magtago, Joseph. Ang gusto ko ay yung malaya na tayo. Yung wala tayong pinagtatago ang ibang mga tao. Sagot ni Gretchen. Nang dumating ang mag-asawa ay agad itong hinarap ng dalawa. Inamin nila kay Mr. Albert at Mrs. Grace na mayroon silang relasyon. Halos hindi makagalaw sa kanyang kinatatayuan si Joseph at patuloy na bumibilis ang pagtibok ng kanyang puso. Naghintay ito sa magiging sagot ng mag-asawa. Ano? Anong sinabi niyo sa amin? May relasyon kayong dalawa? Nasisiraan ka na ba ng ulo, Gretchen? At ikaw, Joseph, anong pinakain mo sa aming anak? Galit na sabi ni Mr. Albert. Nang dahil doon ay nakaramdam sila ng takot dahil hindi pala sila matatanggap ng kanyang mga magulang. Sir, mahal ko po ang inyong anak. Pangakong aalagaan ko po siya at hindi pababayaan. Nanginginig na sagot ang binata. Pero hindi pala nila magugustuhan ang susunod na sasabihin ng mag-asawa. Minaliit ng mga ito ang binata at kahit na kaunti ay wala silang tiwala. Mataas talaga ang pangarap mong lalaki ka. At gusto mo pang manghimasok sa aming pamilya? Ang akala mo ba ay papayagan ka namin? Tingnan mo naman ang sarili mo. Isa ka lang utusan. Hindi ka nababagi sa aming anak, kaya lumayas ka na. Pasigaw na sabi ni Mrs. Grace. Magsasalita pa sana si Joseph ngunit bigla itong nasampal ng babae. Agad siyang ipinagtulakan papalabas ng bahay. Pilit itong ipinagtatanggol ni Gretchen ngunit wala din itong nagawa. Pasensya na po talaga kayo. Pero maraming salamat po sa lahat ng pagtulong niya sa akin. Magpapaalam na po ako. Balungkot na sabi ni Joseph. Pero bago pa man makaalis ng bahay ang binata ay kung ano-anong masasakit na salita pa ang natanggap nito mula sa mag-asawa. Aba, dapat lang. Wala kang lugar sa pamamahay na to. Mukha kang pera. Lolokohin mo pa ang aming anak para magbago ang buhay mo. Sobrang taas talaga ng tingin mo sa sarili mo. At akala mo ay sino ka? Lumayas ka na at wag ka nang babalik pa dito. Pasigaw na sabi ni Mr. Albert. Patuloy pa rin sa pagmamakaawa si Gretchen na huwag paalisin ang kanyang nobyo. Pilit itong kumakawalas sa pagkakahawak ng kanyang ama. Isang linggo ang lumipas ay umupa na lamang si Joseph ng isang maliit na bahay. Nakahanap kasi siya ng trabaho at ngayon ay isa na siyang kargador sa palengke. Pero gulat na lamang si Joseph nang bigla niyang makita si Gretchen. Sinundan pala siya nito dahil hindi matiis ng babae na hindi siya makasama. Anong ginagawa mo dito, Gretchen? Baka makita pa tayo ng mga magulang mo. Mahal kita pero baka hindi nga tayo ang para sa isa't isa. Mahirap lamang ako at walang maipagmamalaki sa buhay, sabi ni Joseph. Nang dahil doon ay isinama ni Joseph ang dalaga sa kanyang inuupahang bahay. At sa hindi inaasahan ay mayroong nangyari sa dalawa. Tumagal doon ng isang linggo ang babae kaya nagtataka na talaga ang mag-asawang Albert at Grace kung nasaan ba ang kanilang anak. Kumausap sila ng tatlong lalaki na hanapin kung nasaan man naroroon ang kanilang anak na si Gretchen. Kapalit ang pera. Isang araw ang lumipas ay nakasagip na sila ng impormasyon kung nasaan ang dalaga. Kinabukasan ay gulat na gulat si Gretchen at Joseph nang makita nila sa harapan ng bahay ang mag-asawa. Ang tigas talaga ng mukha mong lalaki ka. May bala ka pang itanan ng aming anak. Gretchen, sumama ka na sa amin kung ayaw mong ipakulong namin ng lalaking iyan. Galit na sabi ni Mr. Albert. Pero tay, ako po ang pumunta sa kanya. Hindi naman po siya masamang tao. Mahal po ako ni Joseph at hindi po pera ang habol niya sa ating pamilya. Paliwanag ni Gretchen. Pilit na pinaghiwalay ang magkasintahan kahit pilit nilang sinasabi na seryoso silang dalawa. Muling nabiyak ang kanilang mga puso nang muli silang paghiwalayin ng tadhana. Grace, isakay mo na sa loob ng sasakyan si Gretchen para wala na siyang masabi pa. Hintayin niyo lang ako dyan sa loob at kakausapin ko muna ang lalaking to, sabi ni Mr. Albert sa kanyang asawa. Nang maisakay sa kotse ang dalaga ay nilapitan ng mayamang lalaki si Joseph. Ikaw, mataas talaga ang tingin mo sa sarili mo. Pero huwag kang mag-alala.
Sa oras na magkita pa kayo ng aking anak ay may mangyayaring masama sa'yo. Ipapakulong kita at mabubulok ka sa kulungan. Doon ka natatanda. Wag na wag ka nang magpapakita sa amin kung ayaw mo mangyari ang bagay na yun. Seryosong sabi ni Mr. Albert. Gusto mang ipaglaban ni Joseph ang kanyang nararamdaman, ngunit naisip niya rin na magiging maayos din ang lahat kung sakaling maghiwalay na sila ng dalaga. Hindi na rin kasi kaya ng binata na makitang umiiyak ang babaeng minamahal niya. Sige po, Mr. Albert. Hindi ko na po guguluhin ang inyong pamilya. Iiwasan ko na po si Gretchen. Pero gusto ko lang pong sabihin sa inyo na mahal ko po ang inyong anak at seryoso po ako sa pagmamahal sa kanya. Hindi po pera ang habol ko sa inyo, sagot ni Joseph. Pagkatapos noon ay sumakay na rin sa kotse ang mayamang lalaki. Umalis na lamang sila nang hindi nila na ipaglalaban ang kanilang pagmamahalan. Wala silang nagawa kundi ang itigil na lamang ang kanilang relasyon kaysa naman mas lumala pa ang kanilang sitwasyon. Simula noon ay hindi na muling nakita pa ang magkasintahan. Gulat na lamang si Gretchen nang malaman nito na sa ibang bansa na sila titira. Anak, ihanda mo na ang mga gamit mo dahil sa isang araw ay aalis na tayo. Seryosong sabi ni Mrs. Grace. Bakit po, Nay? At saan naman po tayo pupunta? Nagtatakang tanong ni Gretchen. Bigla namang sumingit si Mr. Albert sa pag-uusap ng dalawa. Sa ibang bansa na tayo titira at doon ka na maghahanap ng bago mong trabaho. Inaalagaan ka lang namin sa Joseph na yun. Mag-isip ka naman ng maayos, anak. Hindi ka talaga mahal ng lalaking yun at pera lang ang habol niya sa ating pamilya. Seryosong sabi ni Mr. Albert. Ilang linggo ang lumipas ay hindi nakatiis si Joseph na hindi makita ang dalaga. Handa niyang ipaglaban ang kanyang pagmamahal kaya pinuntahan niya ito sa kanilang bahay. Pero napaluhod na lamang si Joseph nang sabihin ng mga tao na umalis na ang pamilya patungo sa ibang bansa at doon na daw sila titira. Gretchen, hindi kita makakalimutan. Ikaw lang ang babaeng mamahalin ko. Ipinapangako ko sa iyo na kahit ilang taon pa ang lumipas, ay hindi kita ipagpapalit at sana naman ay ganun ka din sa akin. Malungkot na sabi ni Joseph sa kanyang sarili. Nangako ang binata na hindi na siya muling maghahanap pa ng ibang babae. Si Gretchen lamang ang laman ng kanyang puso. Si Gretchen lamang ang magmamay-ari sa kanyang buong pagkatao. Lumipas sa mga buwan ay nanatiling isang kargador si Joseph sa palengke. Hanggang ngayon ay hindi pa rin mawala sa isip nito ang babae. Sa ibang bansa naman ay iyak ng iyak si Gretchen dahil mahal na mahal niya ang binata. Kumusta na kaya si Joseph? Ano na kaya ang ginagawa niya? Alam niya kaya na dito na kami nakatira sa ibang bansa? Malungkot na tanong ng dalaga sa kanyang isipan. Pero sa pagdaan pa ng mga araw ay wala na rin itong nagawa kundi tanggapin ang ibinigay sa kanila ng tadhana. Naging abala na rin siya sa kanyang buhay at nakahanap na rin siya ng trabaho doon. Nasa ibang bansa na sila nang malaman ni Gretchen na nagdadalang tao siya. Hindi niya akalain na magbubunga ang ginawa nila ng binata. Wag na wag mong ipaparating kay Joseph na magkakaroon kayo ng anak. Ayaw na namin ng gulo ng nanay mo, kaya tumahimik ka na lamang. Pangakong susuportahan ka namin, Gretchen, at hindi ka namin pababayaan, sabi ni Mr. Albert. Nang dahil doon ay walang kaalam-alam si Joseph na magkakaroon pala sila ng anak. Lumipas sa mga buwan ay nakapanganak na ang babae. Handa niya itong palakihin ng mag-isa pero patuloy siyang umaasa na balang araw ay muli silang mabubuo at magiging isang masayang pamilya. Lumipas ang 23 taon ay hindi na ito naghanap pa ng ibang lalaki na magiging tatay ng bata. Matagal ng panahon ang lumipas pero si Joseph pa rin ang gusto niyang makasama. Alam mo, Joseph, hindi kita malimutan. Tapat ang pagmamahal ko sa iyo. Kahit pumuputi na ang mga buhok ko, ay ikaw pa rin ang laman ng puso ko. Huwag kang mag-alala dahil napalaki ko naman ang maayos ang ating anak. Sana naman ay okay ka lang kung nasaan ka man, sabi ni Gretchen sa kanyang sarili. Mayroon na ring sariling trabaho ang kanilang dalagang anak. Sa totoo nga ay mayroon na itong nobyo, ngunit nakipaghiwalay ito sa lalaki dahil sinasaktan siya nito. Jenny anak, huwag kang mag-alala dahil palagi ako nasa tabi mo. Palalakihin natin ng mabuti ang bata, kaysa naman patuloy kang saktan ng lalaking yon.
Mas mabuti na yung nakipaghiwalay ka sa kanya. Nakangiting sabi ni Gretchen. Maraming salamat po, Mami. Wala naman pong problema sa akin. Kayo nga po, napalaki niyo nga po ako ng walang tatay. Magalang na sagot ang dalaga. 3 taon na rin ang nakalipas nang pumanaw si Mr. Albert. Nagkaroon ito ng malubhang karamdaman na hindi nito nakayanan. Nitong nakaraang taon naman ay pumanaw din si Mrs. Grace dahil masyadong tong inisip ang pagkawala ng kanyang asawa. Kaya simula noon ay ang mag-ina na lamang ang magkasama sa buhay. Isang araw ay palagi pa rin kinukulit ng lalaki si Jenny na makipagbalikan sa kanya. Magbabago na daw ito at hindi na siya sasaktan. Pero palagi na lamang itong nangangako kaya hindi na ito pinaniwalaan ng dalawa. Walang nagawa si Gretchen kundi ang isama ang kanyang anak pauwi sa sariling bansa. Anak, ito na lang ang tanging paraan para hindi ka na niya masundan. Ayaw ko naman ng gulo at baka kung ano pang bagay ang mangyari sa'yo. Sabi ng babae sa dalaga. Ilang araw ang lumipas ay muling nakatungtong si Gretchen sa sariling bansa. Masayang masaya ito dahil bumabalik talaga ang masasayang alaala. Siguro ay may sariling pamilya na si Joseph at masaya na siya kasama ang kanyang asawa. Wala naman akong balak na guluhin pa ang kanilang buhay. Matagal ng panahon ang lumipas kaya sa tingin ko ay nakalimutan na niya ako. Sabi ni Gretchen sa kanyang sarili. Ngunit nananatiling isang mahirap si Joseph sa kanilang lugar. Matanda na ito, ngunit kung ano-anong klase pa rin ng trabaho ang pinapasok, kumita lamang ng pera. Ang totoo niyan ay wala pa rin itong asawa at mag-isa pa rin siya sa kanyang buhay. Habang nagtitinda si Joseph sa tabing kalsada, ay kinuha nito ang kanyang pitaka. Masaya nitong pinagmamasdan ang litrato nilang dalawa ni Gretchen. Kumusta na kaya siya? Siguro ay masaya na siya sa ibang bansa kasama ang kanyang asawa at mga anak. Ang haba na talaga ng panahon na lumipas. Hindi ko alam kung kailan ko kaya siya malilimutan. Malungkot na sabi ni Joseph habang nakatingin sa litrato nilang dalawa. Hanggang ngayon ay mahal na mahal pa rin ito si Gretchen at walang nagbabago sa kanyang nararamdaman. Hindi pa rin malimutan ng lalaki ang kanilang masasayang alaala. Marami mang nangyaring hindi maganda pero naiisip niya pa rin ang ginawang pagtatanggol ng babae sa kanya. Isang araw ay binisita ni Gretchen ang kanilang dating bahay. Nang dahil doon ay bumabalik sa kanyang isipan ang isang lalaki na tanging nagpatibok ng kanyang puso. Si Joseph, na tatay ng kanyang anak, na walang ibang ginawa kundi ang pasayahin siya. Naalala niya rin ang kanyang mga magulang. Sa bahay na ito siya lumaki at nagkaroon ng isipan. Imposible naman na hindi na ako nakalimutan ni Joseph. Wala na akong balak pa na makita siya. Kahit gustong-gusto ko siyang makita. Marami kaming kailangang pag-usapan at kailangan niyang makilala ang kanyang anak. Kung sakaling gawin ko naman ang bagay na yun, ay baka makasira pa ako ng isang masayang pamilya. Sabi ni Gretchen sa kanyang sarili. Sa ngayon ay umuupa muna sila ng bahay para mayroon silang matirhan. Doon din sila tumira sa kanilang sariling bayan. Matagal na kasing naipagbili ang bahay na ito. Isang araw ay nagpaalam si Jenny sa kanyang ina na lalabas lamang ito dahil gusto niyang malibot ang lugar kung saan lumaki at nagkaisip ang kanyang nanay. Mami, lalabas lang po ako saglit. Maglilibot-libot lang po ako para naman po makabisado ko po ang daan. Magalang na sabi ni Jenny. Pinayagan naman ito ni Gretchen para hindi naman maboring ang dalaga. Kailangan nitong matanggal ang stress sa kanyang katawan dahil baka makasama pa ito sa kanyang pagbubuntis. Sige anak, basta mag-iingat ka ha. Huwag kang magpapaabot ng gabi dahil baka hindi mo na maalala kung saan ka uuwi. Pag mayroong problema ay tawagan mo lang ako. Sagot ni Gretchen sa kanyang anak. Habang naglalakad sa labas ang dalaga ay masaya ito sa kanyang mga nakikita. Sobrang simple lamang ng lugar na ito kung saan ay palaging nakangiti ang mga tao. Medyo malayo na ang narating ng dalaga. Nagustuhan kasi nitong sumakay sa isang jeep dahil ngayon niya lang ito mararanasan. Sa kanyang pagbaba ay bigla siyang nilapitan ng isang lalaki. Iha, bilhan mo naman ako ng lobo. Simula kaninang umaga ay wala pa akong benta. Kahit isang piraso lang, sabi ng lalaki. Nang dahil doon ay ninitian ito ni Jenny.
Nang dahil doon ay kakaiba ang naramdaman ni Joseph at para bang matagal na niyang kilala ang dalagang ito. Sige po at bibilhin ko na po ang lahat ng inyong paninda para hindi na po kayo mahirapan. Nakangiting sagot ni Jenny. Nako, hindi na iha. Bibigyan na lamang kita ng lobo. Hindi mo na ako kailangang bayaran. Ililibre na lamang kita. Masayang sabi ni Joseph. Nagtataka si Jenny kung bakit siya nito binibigyan ng kanyang paninda. Kita namang hirap sa buhay ang lalaking ito, ngunit bakit niya kaya ito nagawa? Masayang nagpapaalam ang dalaga sa lalaki at dumiretso na lamang ito sa kanyang paglalakad. Ngunit pagkatapos noon ay nagtataka rin si Joseph kung bakit niya nagawa ang bagay na ito. Ay naku naman, ano bang meron sa babaeng yun at nagawa ko siyang bigyan ng lobo? Gutom na ako at kanina pa akong hindi nakakabenta. Napapakamot na sabi ni Joseph sa kanyang sarili. Lumipas pa ang mga buwan ay nagawa ng makabisado ng dalaga ang kanilang lugar. Malaya na itong nakakapamasyal at nakakauwi ng maayos sa kanilang tahanan. Palagi lamang kasing nasa bahay ang kanyang nanay na si Gretchen dahil doon lamang ito nagtatrabaho. Mami, magpapaalam po ako sa inyo ha. Lalabas lang po ako ng bahay. Magalang na sabi ni Jenny. Pero anak, malapit ka ng mga anak. Baka mamaya ay sa kalsada ka pa abutin. Huwag ka na munang lumabas. Sagot ni Gretchen. Ngunit hindi nito napigilan ang dalaga at patuloy itong lumabas ng bahay. Masaya talaga si Jenny sa tuwing naglilibot siya sa labas. Ito na ang nagkukusang pumunta sa palengke upang mamili ng kanilang mga kakainin. Isang araw ay muli nitong nakita ang lalaki na nagtitinda ng lobo. Siya nga si Manong, yung nagbigay sa akin ng lobo. Hanggang dito pala sa aming bayan ay nakakarating pala siya. Siguro ay pagod na siya nang dahil sa haba ng nilalakad niya, sabi ni Jenny sa kanyang sarili. Nang dahil doon ay nilapitan ito ng dalaga. Balak itong bigyan ng babae ng pera upang makabili ito ng kanyang pagkain. Manong, nagugutom po ba kayo? Ito nga po pala ang 500 piso at maraming salamat po dahil binigyan niyo po ako ng lobo. Naalala niyo pa po ba ako? Masayang tanong ni Jenny. Sobrang saya talaga ni Joseph nang muli nitong nakita ang dalaga. Hindi na kailangan iha dahil nakabenta na ako ngayon. Maraming salamat sa tulong mo pero hindi ko yan matatanggap. Nakangiting sagot ni Mang Joseph. Nang magpaalam na ang dalaga ay biglang sumakit ang kanyang tiyan. Para bang pakiramdam nito ay malapit na siyang manganak. Nakita naman ito ng lalaki na para bang namimilipit ng dahil sa sakit. Agad niya itong nilapitan upang matulungan. Iha, okay ka lang ba? Halika at sumakay tayo ng tricycle at dadalhin kita sa ospital. Nagmamadaling sabi ng lalaki. Maya-maya lamang ay nakapunta na sila sa ospital. Tama nga dahil malapit na itong manganak. Masaya naman ang lalaki dahil ligtas na ang buhay ni Jenny. Hindi niya talaga malaman kung bakit sobrang lapit ng loob niya sa babaeng ito. Lumipas ang ilang minuto ay tinawagan ng doktor ang nanay ni Jenny. Ibabalita nito na nasa ospital ang kanyang anak. Nang dahil doon ay agad namang napatayo si Gretchen. Nagmamadali itong umalis ng bahay gamit-gamit ang kanilang sasakyan. Si Jenny talaga. Ang sabi ko naman sa kanya ay huwag na siyang lumabas ng bahay. Mabuti na lang at sinabi ng doktor na may isang lalaki ang tumulong sa kanya. Napapailing na sabi ni Gretchen. Habang nasa ospital si Joseph ay biglang dumating ang nanay ng dalaga na kanyang tinulungan. Nang dahil doon ay nagkatinginan ng dalawa at gulat na gulat. Joseph, ikaw ang lalaking tumulong sa aking anak? Gulat na tanong ni Gretchen. Tama ka, anak mo pala siya. Kaya pala malapit ang loob ko sa kanya. Masaya ako na nakilala ko siya. Kung ganun pala ay meron ka na palang asawa. Seryosong sagot ng lalaki. Ngumiti lamang si Gretchen at tinanong nito kung kumusta na ba ang lalaki. Sinabihan ko kasi siya na huwag nang lumabas ng bahay. Hindi ko akalain na muli tayong magkikita. Ikaw, kumusta ka na ba? Meron ka na bang mga anak at asawa? Tanong ng babae. Nang dahil doon ay napatahimik si Joseph. Nakita naman ni Gretchen na maayos na ang kalagayan ng kanyang anak, kaya kinausap muna nito ang lalaki.
Sa totoo lang, ay wala pa akong asawa. Ikaw pa rin ang mahal ko. At simula nang hindi kita nakita, ay hindi na ako naghanap ng iba. Pero ngayon ay may anak ka na pala. Ngayon ay matatahimik na ako. Nawala na pala talagang pag-asa. Sagot ni Joseph. Inilabas ng lalaki ang kanyang pitaka. Nang dahil doon ay napaiyak na lamang si Gretchen nang ipakita nito ang litrato nilang dalawa noong sila ay binata at dalaga pa lamang. Pero Joseph, ang totoo niyan ay wala pa akong asawa. Umiiyak na sabi ng babae. At bakit naman? Hindi ba pinanagutan ng lalaki ang iyong anak? Tanong ni Joseph. Hindi sa ganun. Hindi ko sinabi sa kanya na may anak kaming dalawa. Simula nang hindi tayo magkita, ay hindi na rin ako naghanap ng iba. Joseph, nang makapunta ako sa ibang bansa, ay doon ko lang nalaman na nagbunga ang ating ginawa. Anak mo siya, Joseph. Anak natin siyang dalawa. Umiiyak na sagot ni Gretchen. Hindi makapaniwala si Joseph na pareho pala silang umaasa na muli silang makikita. Sinabi ng babae na pumanaw na ang kanyang mga magulang, kaya wala nang hahadlang sa kanilang pagmamahalan. Ilang araw ang lumipas ay nakauwi na si Jenny sa kanilang bahay kasama ang kanyang anak. Nagtataka ang dalaga kung bakit naroon ang lalaki na tindero ng lobo. Manong, maraming salamat po sa pagtulong niyo sa akin. Nagkakilala na po pala kayo ni nanay. Nakangiting sabi ni Jenny. Pero anak, gusto ko lang na malaman mo na siya ang tunay mong ama. Lumuluhang sabi ni Gretchen. Ikwinento nilang dalawa ang lahat ng pangyayari sa kanilang buhay. Agad naman itong natanggap ni Jenny dahil matagal nitong gusto na magkaroon ng tatay. Isang araw ay nagpakasal si Gretchen at Joseph. Simula noon ay naging masaya sila at magkakasama. Tadhana na ang nagdesisyon na muli silang magkita. Sobrang daming mga pagsubok at mga nangyari, ngunit sa bandang huli ay sila pa rin pala talaga ang para sa isa't isa. Tunay nga na gumagawa ng paraan ng tadhana kung hindi kayo sumusuko at nagmamahalan kayong dalawa. Hindi pera ang basehan kung mahal mo ang isang tao. Hindi naman bulsa ang nagmamahal kundi ang puso. Huwag mong husgahan ang ibang tao kahit na mas maganda ang buhay mo dito. Ipaglaban mo ang iyong pagmamahal at huwag mong hahayaan na merong humahadlang. Ang tunay na nagmamahal ay marunong maghintay. Kung ayaw man nila sa'yo, ipatunayan mo sa kanila na karapat-dapat ka para sa kanilang pamilya. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? Makiki-comment po sa baba kung ano man po ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bagong istorya. Muli ay nagpapasalamat po ako sa lahat ng sumusuporta sa Juana Tales at God bless us all.